Hi, this is Kagawa Joy. Kukuha tayo ng ito ay Chinese malunggay. Yan. So, gagawa tayo ng pagkain natin na kung paano iluto itong Chinese malunggay. Yan. Ganito siya. Oh. So, ganito lang. Iba yung malunggay natin na native. So, kukunin natin yung talbos. May background. Yung talbos lang kukunin natin. Yung mga ano lang, mura. So, kukunin natin yung mura lang. Mga ito. Chinese malunggay ito. Iba yung malunggay na native. So, ito ay pwedeng i-juice. Pag may juicer kayo, i-juice nyo. So, pwede siya. Ganda ng background natin. Pusa, manok. Yan. Nalaga tayong pusa sa manok. Yung aso ayaw pag tumahuli. So, lipat tayo doon sa kabila. Doon sa kabila. Lipat tayo. Lipat tayo dito. Lipat tayo. Ito. Ito rin, nagtanim ako galing doon. Puputol ka lang ng sanga niya. Ito, puputulin mo. Tapos itutusok mo lang. Para pag tag-ulan, mabilis tumubo. Ito, pwede talbosan ng natin. Tutulong kung paano kainin ito. Simpleng pagluluto. Maganda ito, walang spray, hindi mo na kailangan abunuan kasi kusang tutubon. Tag-ulan, siyempre maganda yung tubo niya pag tag-init. Siyempre, diligan natin. Yan, malambot ito. Pwede na to para makita nyo kung paano iluto. Okay, iluto natin. Painit tayo ng kawali. Tapos ito na yung nakuha nating talbos ng Chinese malunggay. Ilabad sa tubig para yung alikabok dumi. So yung kawali, huwag nyo lang lalagyan ng mantika. Ganyan lang. Pag mainit, pwede mo lang ilagay ito. Wala po mantika ito. Wala. Pag mainit na, pwede natin ilagay ito. Nasa tubig lang yung nagigisa. Nasa tubig lang yun. So habang parang sinasangag natin na walang mantika, lagyan natin asin. Konting asin lang habang palasa niya. Depende sa dami. Yan. So, ang gamit namin pala ay pink salt. Ito yung pink salt. Yan, may asin na. Tapos isangag lang natin. Salig lang. Kung alam mong pwede na. Medyo ano na siya. Malambot na, pwede na ito. Gano'n na kasi. Okay. Patayin na natin. So, ito na yung sinagag natin na talbos ng Chinese malunggay. So, depende sa dami, pero ito ay
tuturo ko lang kasi ako pa yung talbos, nabawasan na namin. So ito ay nilagyan ko ng asin, sinangag na walang mantika. So ang kailangan natin ay kalamansi. Lagyan natin ng kalamansi. Kung may lemon kayo, pwede. Ako gusto ko mas maraming kalamansi kaya dalawa ilalagay. Tapos, gusto natin buto. Tapos meron kami ginagamit namin na oil, konti lang, yung olive oil. Ang gusto ko ilagay kasi yun yung mabango siya. Olive oil. So, konti lang. Konti lang. Konti yun. Yung paamoy lang. Olive oil. Gawin natin. Yung karong ingredients, asin, kalamansi o lemon, olive oil lang. Tignan natin kung anong lasa. Siguro masarap siya. Tama-tama natin. Medyo maasin ng konti kasi gusto ko yung maraming kalamansi. So, nasa inyo yan kung gaano karami pwede nyo ilagay. Tapos gaano karami ang dahon ng gusto nyo iluto. Ito, kakauntian nakuha natin. Gawin nyo ito kasi masustansya ito. Para ang alam ko ito, ginudus nila na ito na. Ihalo sa gulay, hindi ko pasubukan pero ito ang ginagawa namin. Sarap siya. Pag yung malunggay natin na native, kailangan iluto yun. Sa sabaw, magyan ng luya. Ito, kahit sa nagmulang, pwede na walang mantika para hindi na-cholesterol. Kaunti amount lang ng olive oil. Pampawin lang siya. So, kulang. Masarap siya. So, yun ay pag kung tagulan, marami at madaling magtanim. Kaya pwede ka magtanim ng corns malunggay sa mga bakuran. So, putulin nyo lang yun. Siguro, galing ito kalaki. So, tusok nyo lang. Pusa na lang. So, pwede. Pag tagaraw, siyempre, diligan nyo. So, ganon kaganda ng mayroong corns malunggay sa inyong bakuran. Maliban doon sa native na bakuran natin. So, yun lamang po ang isang tip natin. Kasi masustansya pagkain nakatulong sa ating mga pangtulusugan. Ako. So, sa ngayon, susunod, baka nyo pa ibang hindi natin gawin o iluto na gulay o prutas na. Bye-bye.